Ate, anong ginagawa ninyo rito? Nahuhugas ng pinggan? Naku, kaawa-awa naman. Sagit na ngang isang granding handaan kung saan 200 na bisita ang nakatingin sa isang sulok ng kusina. Naron ako, nahuhugas ng mga pinakainan para sa ikaw. 70 karavana o kambiyanan. Habang ang aking puwesto sa pampamilyang lamesa ay inokupang kanyang kabit na masayang nakikipagtawanan sa aking mabiyenan, ang masalita niya ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Nangingini ang kamay na kinuha ko ang aking cellphone. Hindi nila alam kung sino ang tagahugas na manugang na ito. At hindi nila alam na sa isang tawa lang, guguho ang mundong kanilang ginagalawan. Ano nga ba ang nangyari? Bago tayo magsimula, kung maari ay pakipindot ang libreng subscribe at like button. Mag-iwan din kayo ngang komento kung saan kayo nakikinig at taos puso kong ipagdarasal na mapuno ngang swerte ang inyong buhay. Sige, balikan natin ang umaga ng araw na iyon. Umaga ng ika-70 kaarawan ng aking biyenan, si Aling Elena Santos. Alas 5 pa lang ang madaling araw ay gising na ako. Palansa kong muli ang kusot sa Filipiniana dress na aking biyenan at pinakpokan ang alikabok sa barong Tagalog na aking biyenan na lalaki. Sa bawat dampingang malami kong daliri sa mainit na plansa, nararamdaman ko ang bigat ng pagiging isang manugang sa loob ng 5 taon. Sa harap ng salamin, isinuot ko ang inihanda kong modern terno na kulay lila. Paboritong kulay ng biyenan ko. Manipis lang ang aking kolorete at mayos ang pagkakapuso ng aking buho. Kailangan kong mamuhang isang simpleng manugang para mas lumitaw ang ganda ng aking biyenan. Isang araw lang, Sofia. Isang araw lang to, bulong ko sa sarili habang pilit na isinasantabi ang bigat sa aking dibdib. Sa ballroom ng isang granding hotel sa Makati, puno na ngang mahigit 200 na bisita. Nga kamaanak ng Gasantos, kasosyo sa negosyo ni Papa Nesto, mga kaibigan at kapitbahay lahat sila ay natatawanan sa ilalim ng maniningning na chandelier. Ako ang nakatayo sa may pasukan, bumabati sa bawat bisita na may 90 degree na yuko. 1, 2, 10. Nagsisimula na sumaki ang likod ko, pero hindi nawawala ang ngiti sa aking malabi. Ito ang tungkulin ng isang manugang. Hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae na nakasuot ng Chanel tweed jacket, si Katrina Diaz. Ang kasamahan sa trabaho at kabit ng aking asawa, si Marco. Biglang kumabog ng malakas ang puso ko. Bakit siya nandito? Hindi man lang niya iniwasan ang tingin ko. Sa halip, taas no siyang naglakad na parabang siya ang may-ari ng lugar. May dala siyang paper bag mula sa isang mamahaling department store at alam kong regalo iyon para sa aking biyenan. Tita Elena, happy 70th birthday po! Ang boses ni Katrina ay umaling-onggo sa buong ballroom. Dinaanan niya ako, iniwan ang amoy ng kanyang pabango. Hindi pamilyar ang amoy na iyon. Ito ang mismong pabango na naamoy ko sa polo ni Marco. Pagkakita ni Mama Elena kay Katrina, isang napakatamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Isang ngiti na kailanman ay hindi niya ipinakita sa akin. Naku, Katrina Ija, kanina pa kita hinihintay. Tita, munti ko lang pong regalo. Sana po magustuhan ninyo. Hi, napakabait mo talagang bata. Ang ganda na ang paugali mo, ang ganda pang kaluban mo. Kinaga ko ang aking labi habang pinapano sila. Pakiramdam ko'y dudugo na ito, pero kailangan kong matimpi. Kung gagawa ako ng eksena, masisira ko ang kaarawan ni Mama Elena. Ano ba naman ito? Ang manugang naghanda mula madaling araw tapos ang kabit parang bisitang pandanggal na pinupuri. Nagsimula na ang programa. Umaiyak sa entablado ang aking biyenan, si Mang Nesto Santos, para sa kanyang pambunga na pananalita. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo para ipadiwang ang ika-70 kaarawan ng aking may bahay. Inilibot ni Mang Nesto ang kanyang tingin sa mabisita at huminto ito kay Katrina.
at isang espesyal na pasasalamat sa isa sa mga bisita natin ngayong gabi na malapit na maging opisyal na bahagi ng aming pamilya. Katrina Diaz, maari ka bang tumayo? Ano ro? Nanlaki ang tainga ko. Malapit nang maging bahagi ng pamilya? 5 taon na ako manugang nila. Ano ang ibig niyang sabihin? Tumayo si Katrina at nahihiyang yumuko. Napalakpakan ang matao at nagsimula na ang bulungan. Naku, maasawa ulit ang anak ni Mr. Santos. Oo nga, anong nangyari sa asawa niya? Ewan ko. Pero ang ganda na bagong manugang, no? Gumuho ang mundo ko. Ang pagkatao ko ay tuluyang binura. Si Katrina ang ipinakikilala bilang bagong manugang ng pamilya sa harap ng 200 na bisita. Nakatayo lang ako sa pinakalikot na bahagi ng ballroom. Hindi sa lamesa ng pamilya, hindi sa lamesa ng kamaan na, kundi sa pwesto ng katulong at staff. Si Marco, ang asawa ko, ay nakaupo sa tabi ni Katrina. Ang asawa ko nakikipagtawanan sa ibang babae at ang mabiyenan ko masayang pinapanood sila. Ano to? Nanginginig ang aking makamay. Hindi ako makahinga. Pero hindi ako maaring umiyak o sumigaw. Hindi sa harap ng lahat ng taong ito, dumating ang oras ng kainan. Ang pamilya ay nasa presidential table. Si Mang Nestor, si Aling Elena, si Marco at si Katrina, 4 sila sa isang lamesa, wala akong puwesto. O mas tamang sabihin, si Katrina ang nakaupo sa puwesto ko. Tinawag akong biyenan ko, Sofia. Malamig at matalas ang kanyang boses. Opo, mama, pumunta ka sa kusina, tulungan mo sila maghugas ng pinggan, kulang daw sa tao. Magugas po ang isang manugang sa ika-70 karawang ang kanyang biyenan sa harap ng lahat ng bisita. Ay, utos ang magugas ng pinggan. Bakit? Ayaw mo. Ayaw mo tulungan ang biyenan mo sa kaarawan niya. Tumaas ang boses ni Mama Elena. Magtimpi ka, Sofia. Sige po, Mama. Yumuko ako at naglakad papuntang kusina. Narinig ko pa ang boses niya mula sa likuran. Katrina, ija kumain ka lang diyan. Bawal magasgasan ang maganda mong kamay. Sa kusina, sanda mama na plato para sa 200 na tao ang naghihintay sa akin. Sa harap ng isang malaking lababo na puno ng malamig na tubig, itinaas ko ang manggas ng aking damit. Nang ilubo ko ang aking kamay sa nagyayelong tubig, nanginig ang buong katawan. Ano ba talaga ito? Bakit ko kailangang danasin ang ganitong kahihiyan? Ako na bunsong anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Habang nahuhugas, naalala ko ang nakalipas na 5 taon. Noong una kong makilala si Marco, mukha siyang isang tapat at mabuting tao. Isang simpleng sales team leader sa isang maliit na kumpanya, tila taos puso ang kanyang paglapit sa akin. Nang sabihin ko kay Daddy ang tungkol sa aming kasal, mariin siyang tumutol. Sofia, anak, itatago mo ang pagkatao mo para lang mapakasal. Masyadong delikado yan. Kapag nalaman nilang anak ka ng chairman ng Imperium Holdings, mababago ang pakikitungo nila sa iyo. Ngunit nakpimilit ako. Daddy, gusto kong mahalin bilang si Sofia. Hindi bilang anak ng chairman ng Imperium Holdings. Gusto kong mahalin para sa kung sino ako. Matagal na naisip si Daddy bago pumaya, ngunit may kondisyon. Sige, pero hahayaan mo akong tulungan ka ng palihim. Sisiguraduhin kong uunlad ang kumpanya ng asawa mo na hindi maghihirap ang pamilya niya. Pero kapag nahihirapan ka na, sabihin mo lang agad, ako na ang kikilo. Ganun nga, nagpakasal ako kay Marco Santos bilang si Sofia Reyes, isang ordinaryong empleyado. Ang alam kanyang pamilya, isa akong ulilang lubos. Siguro iyon ang dahilan kung bakit naging masama ang trato nila sa akin. Dahil siguro ulila walang modo, wala ka ng pamilyang babalikan, kaya dapat mas maging masipak ka rito sa amin. Kinuha ka lang ang anak ko dahil sa awa, hindi ka pa marunong magpasalamat. Naalala ko ang lahat ng masasakit na salitang narinig ko sa loob ng 5 taon.
Nalami ang aking makamay sa tubig. Muntik nang mahulo ang isang plato. Buti na lang nasalo ko. Kaunting tiis pa, Sofia. Biglang bumukas ang pinto ng kusina may pumasok. Nangataas ko ang aking ulo. Nakita ko si Katrina. Ngumisi siya na parang nang aasar. May hawak siyang isang baso ng champagne at namumula ang kanyang pisngi. Ate, anong ginagawa ninyo rito? Nahuhugas ang pinggan. Naku, kaawa-awa naman. Ang dating manugang, tagahugas na lang ngayon. Pero alam nyo ate, lumapit pa siya. Ang amoy na champagne at na kanyang pabango ay tumuzok sa ilong ko. Akin na si Kuya Marco. Itong pamilyang ito, sina tita at tito, lahat sila nasa panik ko na. Tapos ka nate, gets mo. Humipit ang hawak ko sa plato. Nangingini ang kamay ko. Sabi ni Kuya, 1 taon na raw siyang walang nararamdaman para sa iyo. Hindi ka lang daw niya maiwanan kasi ayaw mong makipag-iwalay. Kawawa naman si Kuya, uminom champagne si Katrina at tinitigan ako. Alam ni na tita at tito ang relasyon namin. Sa katunayan, sila pa ang nasasabi sa akin na lumipat na ako sa bahay. Mas gusto raw nila ako kaysa sayo. Mas bagay daw ako sa pamilya nila. Pakiramdam ko'y pinupunit ang puso ko. At ate, sa susunod na linggo, magpa-file na raw siya ng annulment. Nakahanap na nga siya na abogado. Huwa ka na raw maalala sa hatian ng ari-arian. Tutal, wala ka naman dala kahit ano, di ba? Ngumiti si Katrina bago umalis. Si Paganyo ang pahugas ate. Baka yan na ang huling trabaho ninyo sa bahay na to. Sumara ang pinto, naiwan akong maisa, nakalubo ang kamay sa malami na tubig, bumuhos ang aking maluha. Ang luhang matagal ko nang pinigilan ay hindi ko na mapigilan pa. Tama na. Kailangan ko na itong tapusin. 5 taon akong natiis. Itinago ko ang aking pagkatao at namuhay bilang isang simpleng manugang. Tiniis ko ang pang-alipusta ng aking mga biyenan. Ang panlalamig ng aking asawa. Ngayon, tama na. Ang pamilyang ipinali ang kabi sa aking puwesto at pinahugas ako ngang pinggan sa harap ng 200 na bisita. At ang asawang 1 taon nang nangangaliwa pero parang walang pakialam. Pinunasan ko ang aking bas ang kamay at naglakad sa isang sulok ng kusina. Kinuha ko ang aking cellphone. Hinana ko ang numero ni Daddy at tumawa. 2 ring lang at sumagot na siya. Sofia, anong problema? Nangingini ang boses ko. Daddy, gusto ko na pong tapusin to. Anong nangyari? Sa ika-70 kaarawan ng biyenan mo, dinala ni Marco ang kabit niya. Ipinaupo sa puwesto ko at ako pinahugas nila ng pinggan sa harap ng 200 na tao. Sandaling natahimik si Daddy. Pagkatapos mahinahon pero matata siyang nasalita, Sofia, kung gusto mong makipag-iwalay, gawin mo. At kung gusto mong pabaksakin ang pamilyang yan, ako na ang bahala. Sisimulan natin sa Lunes ng umaga. Salamat po, Daddy. Kung gaano kasakit ang dinanas mo, anak, doble ang ibabalik natin sa kanila. Ako na ang bahala sa lahat. Umalis ka na sa bahay na yan. Pakababa kong tawag. Lumabas akong kusina. Ang ballroom ay puno pa rin ng tawanan. Si Mama Elena ay hawa-hawa ang kamay ni Katrina at si Papa Nesto ay buong pagmamalaking ipinakikilala si Katrina sa mabisita na parabang siya na ang tunay na manugang. Tahimik akong tumayo sa isang sulok at pinanood sila. Malapit na matapos. Sa Lunes, mababago ang lahat. Ang pangako ni Daddy ang nagbigay sa akin ng lakas. Malapit nang matapos ang programa ng hawakan ni Mama Elena ang mikropono. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. Espesyal na pasasalamat sa ating mahal na si Katrina na nahanda pa ng mapakagandang regalo. Matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng manugang na tulad niya, natawanan ang bisita. At malapit na siyang maging bahagi ng aming pamilya, kaya sana mahalin niyo rin siya.
muling nak palakpakan dun naramdaman kong tuluyan ng nabura ang aking pagkatao. 5 taon akong naging manugang pero ni isang beses hindi man lang ako nabanggit. Totoo nga ang isang ulilang manugang ay hindi nila itinutering na tao. Pauwi na kami. Si Papa Nestor ang mamaneho. Si Mama Elena sa passenger seat at kami ni Marco sa likod. Si Katrina ay sumakay sa sarili niyang sasakyan. Tita, ingat po kayo pauwi. Pahinga po kayo. Salamat Ija. Ingat ka rin. Tahimik ang buong biyahe. O mas tamang sabihin, para akong hangin na hindi nila nakikita. Hon, ano sa tingin mo kay Katrina? Tanong ni Mama Elena, mukhang mabait, matalino at magala. Yan ang manugang na bagay kay Marco. Tama ka diyan? Sana una pa lang, ganyang babay na ang nakilala niya. Huminahon ang boses ni Mama Elena pero sapat na para marinig ko. Isang uli lang walang pinag-aralan at walang alam sa gawaing bahay. 5 taon na dusa ang anak natin. Pakiramdam ko idinudurog ang puso ko. Si Marco walang imik. Nakatingin lang sa bintana. Ikaw wala ka man lang sasabihin. Wala siyang bala na ipatanggol ako. Naalala ko ang 5 taon na nakalipas sa isang blind date ko nakilala si Marco. Noon, itinatago ko ang pagkatao ko bilang anak ng chairman ng Imperium Holdings at namumuhay bilang isang ordinaryong empleyado. Hi, I'm Marco Santos. Sofia Reyes. Mukha siyang tapat. Malinis ang kanyang tingin at magalang ang pananalita. Isang sales team leader sa isang maliit na kumpanya, isang ordinaryong lalaki na nagsisikap sa buhay, nagustuhan ko siya. Isang taong hindi tumitingin sa yaman o pamilya ko, kundi sa akin lang. Alam mo, Sofia, ang ganyan pakiramdam ko kapag kasama ka. Ako rin, Marco. 6 na buwan kaming na-date bago siya na-propose. Sofia, pakasal na tayo. Hindi man ako mayaman pero ipinapangako kong ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Masaya ako. Akala ko sa wakas nakahanap na ako na tao mamahalin ako bilang si Sofia. Ngunit mariin tumutol si Daddy. Sofia, delikado yan. Makbabago ang nga tao kapak nalaman nila kung sino ka. Daddy, nagtitiwala po ako kay Marco at gusto kong kilalanin sa sarili kong kakayahan. Hindi bilang anak ng chairman ng Imperium Holdings. Bumuntong hininga si Daddy. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero tutulungan kita ng palihim para umunlad ang kumpanya niya at hindi maghirap ang pamilya niya. Pero kapag nahihirapan ka na, sabihin mo lang, nung araw ng kasal namin, isang simpleng bestida lang ang suot ko sa isang maliit na kapilya, kakaunti lang ang bisita. Nang malaman ng pamilya ni Marco na ulila ako, agad nila ako minata. Kinuha ka lang ang anak namin dahil sawa. Wala kang pamilyang babalikan, kaya dapat maksipak ke rito. Pero tinis ko, akala ko iyon ang paibig. 1 taon matapos ang kasal, biglang nakakuha ng malaking kontrata ang kumpanya ni Marco, ang Progresibo Enterprises, mula sa isang malaking korporasyon. Mahal ang sweldo natin. Nakakuha tayo ng kontrata sa isang subsidiary ng Imperium Holdings. Tuwang-tuwang niya ako ni Marco. Alam ko, tulong iyon ni Daddy. Pero hindi ko sinabi na bago ang pakikitungo ng pamilya niya, talagang magaling ang anak ko. Iba talaga ang lahing Santos. Unat na ang pamilya natin dahil kay Marco. Ngunit hindi nagbago ang trato nila sa akin. Lalo pa nga lumala, ano bang ginagawa ng manugang na yan? Ang asawa niya nakapapakahirap magtrabaho, siya nakatunganga lang sa bahay, umalis ako sa trabaho at naging full-time housewife. Iyon ang gusto ni Mama Elena. 3 taon matapos ang kasal, patuloy na lumago ang Progresibo Enterprises. Sa tulong ng Imperium Holdings, umabot sa mahigit 100 ang empleyado nila at lumaki ang kanilang kita.
Lumipat sila sa isang malaking bahay at bumili nga imported na koksa si Papa Nesto. Galing talaga na anak ko. Ngunit walang nakakaalam na lahat ng iyon ay dahil sa tulong ng aking ama. At lalo pang lumami ang pakikitungo nila sa akin. Ang successful na ang anak namin. Pero itong manugang na to, hindi man lang makaanak. Paano na ang lahi namin? 4 na taon matapos ang kasal, nagsimulang magbago si Marco. Hon, may meeting kami. Gabi na ako uwi. Mauna ka nang matulog. Meeting na naman. 4 na beses na yan ngayong linggo. Maraming trabaho. Intindihin mo na lang. Palagi na siyang letter umuwi. At nung 6 na buwan na ang nakalipas, naamoy ko ang isang kakaibang pabango sa kanyang polo. Hon, anong amoy to? Yung katrabaho ko. Natapunan akong pabango. Naduda ako, pero wala ako ebidensya. 3 buwan na ang nakalipas, tumuno ang cellphone ni Marco, isang text mula kay Katrina. Kuya, sabay na lang tayo mag-dinner mamaya. Miss Nakita, nanigas ako. Marco, ano to? Sofia, kumalma ka. Katrabaho ko lang. Diyan. Katrabaho na nagsa-saving miss kaniya na may heart emoji pa. Ganyan lang talaga siya, friendly. Na dahilan siya. Pero alam ko, nangangaliwa ang asawa ko. Nang sabihin ko kay Mama Elena, sermon ang inabot ko. Kasalanan mo yan. Hindi mo inaalagaang mabuti ang asawa mo. Wala kang anak, kaya dapat asikasuhin mo man lang ang asawa mo. Ma, pero si Marco po, hindi mangangaliwa ang anak ko. Masyado ka lang praning. Walang kumampi sa akin. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay. Sofia, mag-empake ka na bukas, malamig na sabi ni Marco pagbukas ng pinto. Ano? Maghihiwalay na tayo, may abogado na ako. Sa susunod na linggo, mapa-file na ako. Pumirma ka na lang. Marco, anong huwa kang maalala sa hatian? Wala ka namang dala, diba? Wala kang makukuhang kahit ano. Maghiwalay na lang tayo ng mayos. Hindi na niya hinintay ang sagot ko at pumasok na sa kwarto. Naiwan akong mag-isa sa sala. Narinig ko ang biyenan ko mula sa kusina. Natural lang yan. Sino bang gugustuhin asawahin ang isang babaeng hindi makaanak at walang alam sa gawaing bahay? Mas bagay si Katrina sa kanya. Bukas, siguraduhin mong nakaempake ka na. Lilinisin pa natin ang kwarto para kay Katrina. Wala akong masabi. Pumasok ako sa isang maliit na kwarto at isinara ang pinto. Naupo ako sa kama at tumingin sa labas. Malami ang sikat ng buwan. 5 taon. Ano ang ginawa ko sa loob ng 5 taon? Itinago ko ang aking pagkatao, naniwala sa pag-ibig at pumasok sa pamilyang ito. Pero ang kapalit ay katasilan at kahihiyan. Kinuha ko ang cellphone at nag-text kay Daddy. Daddy, huwag niyo pong kalimutan ang usapan natin sa Lunes. Tatapusin ko na po talaga to. Aga siyang na-reply. Sige anak, ako na ang bahala. Sa Lunes, 9:00 na umaga, mararanasan ng Progresibo Enterprises ang empire no. Ibinaba ko ang cellphone at ipinikit ang mamata. Sa Lunes, makikita ninyo ang paghuhunang lahat ng pinahirapan ninyo. Linggo na umaga, pagising ko, parang bago sa paningin ko ang kisame. 5 taon ko na itong tinitignan tuwing umaga, pero ngayon iba ang pakiramdam. Ito na ang huli. Tumayo ako at binuksan ang bintana. Ang malamig na hangin ng Nobyembre ay dumampi sa aking mukha. Binuksan ko ang aparador. Puno ito nga magadami na semplua-disant na yung sa gusto na aking biyeno. Hindi ko na kailangang isuot ang maito. Kinuha ko ang maleta at nagsimulang mag-empake. Sa bawat damit na tinutupi ko, may nalalang alaala. Itong bege na cardigan, isinuot ko noong caravan niya. Sinimangutan niya ako dahil masyado raw malakas ang kulay. Itong gray na bestida, isinuot ko noong anniversary ng kumpanya ni Marco. Ito ang araw na unang nagpakita si Katrina, bawat isa ay isang sugat. Sa ilalim ng aparador, nakita ko ang isang lumang kahon.
Sa loob, mga litrato ko bago ako ikasal. Graduation picture, litrato kasama si daddy. Mga litrato kasama ang mga kaibigan. Sa mga litratong iyon, muka akong masaya. Maningning ang aking mga mata. Kailan ako nagsimulang magbago? Tumingin ako sa salamin. Putlayin ang aking mukha. Walang buhay ang mata. Matigas ang ekspresyon. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Dito sa bahay na ito, unti-unti akong namatay. Tok-tok, buksan mo to. Boses ni Mama Elena. Pagbukas ko, nandun siya kasama si Katrina. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa tapos maampake. Malapit na po. Pumasok si Katrina at inilibot ang tingin sa kwarto. Wow, malaki pala itong kwarto. Dito na lang ang magiging kwarto ko, tita. Siyempre, anak. Ito na ang magiging kwarto mo. Tatawa akong interior designer mamaya. Papalitan natin ng wallpaper. Bibili tayo ng mga bagong gamit. Umupo si Katrina sa harap ng tokador ko. Pinaglaruan niya ang mga makeup ko. Tita, gusto ko pong pink na wallpaper. Dito sa may bintana ang tokador. Sige, sige. Kung ano ang gusto mo. Ija, masusunod. Pinanot ko lang sila. Kinakagat ang aking labi. Nandito pa ako sa kwarto pero pinausapan na nila ang disenyo nito. Ay asaka ate, lumingon sa akin si Katrina. Itapon mo na lahat ng gamit mo dito, ha? Lahat ng makeup at damit. Bago ang gusto kong gamitin. Ayoko nga second hand. Ang baduy din kasi nga style mo. Tumawa si Mama Elena. O naman ija. Pipilhan kita ng peo. Manggapanel pe. Hindi ko na napihilan. Mari po bang lumabas muna kayo? Pakilabas po muna sa kwarto ko. Kwarto ko pa po ito. Nanigas ang muka ni Mama Elena. Sino ka para utusan akong lumabas? Kaninong bahay ba to? Hanggang ngayon sa mata ng batas, manugang nyo pa rin po ako. Kaya pakilabas po muna, abat. Uli lang walang modo, saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sumagot? Ang salitang ulila ay tumuso sa puso ko, pero hindi na masakit. Siguro, manhit na ako, bakilabas po, tingnan mo to, ang kapal ng mukha. Halika na Katrina, nakakasira na araw dito, lumabas sila. Nang sumarado ang pinto, nang hinaang aking gatuhot, napaupo ako sa kama at umiyak. Lunes. Sana Lunes na. Isang oras din bago ako natapos mang-ampake, 2 maleta, nandun ang 5 taon ko, paglabas ko sa sala, nandun silang lahat. Si Papa Nestor, Mama Eliana, Mariko at Katrina, ako po sa sofa nanonood una TV. Para na silang isang tunay na pamilya. Tapos ka na, tanaw ni Marco, hindi man ang tumitingin sa akin, umalis ka na, iwan mo ang susi. Inilapak ko ang susi sa lamesa. At Sofia, nasalita si Papa Nesto. Kapag dumating ang sulat para sa annulment, pumunta ka. Huwa ka nang gumawa ng gulo, wala ka namang makukuha. O nga, dak ni Mama Elena, hindi ka na nga makaanak, wala ka pang silbi sa bahay. Ano pa ang aasahan mo? Umalis ka na lang ng tahimik. Tiningnan ko sila isa-isa. Ang aroganteng muha ni Papa Nestor. Ang mapanuyang ngiti ni Mama Elena. Ang walang pakialam na tingin ni Marco. Ang nagbabaging mukha ni Katrina. Tatandaan ko ang mamukhang ito. Titingnan ko kung paano sila magbabago sa Lunes. Sige po, yumuko ako at kinalatkat ang mga malita. Bago ako lumabas, huli kong sinulyapan ang bahay na ito. Ang sahi na 5 taon kong nilinis, ang sala na 5 taon kong inayos, ang kusina na 5 taon kong pinaglutuan. Paalam! Pagbukas ko na pinto, narinig ako ang boses ni Katrina. Tita, ano pong gusto niyong hapunan? Magaling po akong maglutong pasta. Wow, ang galing naman ng Katrina namin. Iba talaga. Narinig ko ang kanilang tawanan. Tinalikuran ko sila at sumakay sa elevator.
Sa parehong oras, sa 62nd floor ng Imperium Holdings Corporate Tower, tinawag ni Chairman Alejandro de Villa ang kanyang Chief of Staff. Kumusta na ang tungkol sa Progresibo Enterprises? Sir, handa na po ang lahat ayon sa utos ninyo. Inilapa nga Chief of Staff ang isang folder sa lamesa. Ito po ang lahat ng record ng transaksyon natin sa kanila. Taunang kita na 1.5 bilyong piso katumbas ng 65% kabuang benta nila. Dahan-dahan binuklat ni Don Alejandro ang nga papel ang listahan ng mga supplier. Narito po sa May 43 na major at minor suppliers ang Progresibo. 38 sa kanila ay may transaksyon din sa atin mabuti. Magpatawagan ng emergency board meeting sa Lunes, alas 9 ng umaga. Masusunod po, Chairman. Naging malami ang tingin ni Don Alejandro? Ihanda mo ang official notice na itinitigil na natin ang lahat ng transaksyon sa Progresibo Enterprises. Epektibo agad. Sabihan mo rin ang mga supplier. Ang sinumang mapapatuloy na makipagtransaksyon sa Progresibo ay puputulin din natin. Sir, kung gagawin po natin yan, babaksak ang Progresibo. Yan ang layunin ko. Nag-alinlangan ang Chief of Staff. Sir, dahil po ba ito sa inyong balay, umisi si Don Alejandro. Hindi ko sila balay, sila ang mga kaway na nagpahirap sa anak ko 5 taon. Alam mo ba kung gaano nahirap ang anak ko? Itinago niya ang pagkatao niya, minata siya, tinawang na ulila. Nangginginig ang boses ni Don Alejandro. Pinalago ko ang kumpanyang yan mula sa likod. Tapos ipapopo nila ang isang kabit sa pwesto ng anak ko at paghuhugasin ng pinggan ng anak ko, hinampas niya ang lamesa. Kailangan nilang pabayaran to. Siguraduhin mo. Opo, Chairman. At tawagan mo ang nga bangko, ipareject mo ang loan extension ng Progresibo. Lalo na ang bangko natin simulan na ang proseso ng pagbawi sa utang. Sa ganon malulugi sila. Perpekto. Tumingin si Don Alejandro sa labas. Mula sa 62nd floor, tanaw ang buong Metro Manila. 5 taon silang nakpasarap sa buhay dahil sa anak ko. Oras na para maningil. Next check-in ako sa isang hotel. Malinis na kama, mayos na lamesa, at isang malaking bintana kung saan tanaw ang city lights. Malayo-malayo sa maliit na kwarto sa bahay ngam gabiyanan ko. Tinawagan ko si Daddy Sofia, nakalis ka na. Opo, Daddy, nasa hotel na po ako, mabuti. Simula bukas, hindi mo na kailangang alalahanin ang pamilyang yan. Daddy, nabasa ang boses ko. Okay lang po ba talaga to, Sofia? Naging matata ang boses ni Daddy. Kung gaano kasakit ang ginawa nila sa'yo o higit pa iyon ang dapat nilang maranasan. Tungkulin ko yan bilang amo mo. Salamat po, Daddy. Bukas, alas 9 ng umaga, makatanggap si Nestor Santos ng sulat mula sa Imperium Holdings. Doon magsisimula ang impyerno nila, ibinaba ko ang tawag. Tumingin ako sa labas. Maningning ang gabi ng Maynila. Bukas, magbabago ang lahat bukas. Tininan ko ang relo. Alas 7 gabi, 14 na oras hanggang Lunes ng umaga, 14 na oras hanggang sa matanggap ng Progresibo Enterprises ang notice. 14 na oras hanggang sa makita ni Papanesto ang pagguho ng kanyang kumpanya. 14 na oras hanggang sa malaman nila kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. Naligo ako. Sa loob ng 5 taon, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng pagligo. Tumingin ako sa salamin. Ang dating putlaing ko mukha ay nakakakulay na. Simula na, babawiin ko ang buhay ko. Humiga ako at ipinikit ang mga mata. Hinihintay ko ang bukas. Ang unang araw ng aking paghiganti.
Lunes ng umaga, nagising ako sa isang hotel bed. Alas 7:30, kitang-kita ang abalang umaga ng Maynila. Nagmamadaling matao masasakyan. Ngayon na ang araw. Hinawi ko ang kurtina. Pumasok ang sikat ng araw. Naligo ako at nagbihis. Hindi na yung mga simpleng damit, kundi ang dati kong estilo. Isang navy blue na blouse at slacks, mukha akong profesional at may tiwala sa sarili. Tumingin ako sa salamin. Iba na ang nakikita ko. Nakorda ako en almusal. Croissant, omelette at mainit na kape. Sa bahay nga biyanan ko, laging tira-tira ang kinakain ko. Ngayon lang uli ako nakakain ng disenteng almusal. Ang sarap. 5 taon bago ko muling naramdaman ang ganitong katahimikan. Tiningnan ko ang relo. 8:50 AM. 10 minuto na lang at malalaman na nila kumakabo ang dibdib ko. Sa parehong oras, sa opisina ng Progresibo Enterprises, si Papa Nestor ay paniguradong nakakape habang nagbabasa ng diaryo. Maganda ang performance natin ngayong quarter. Paniguradong ipinamamalaki niya. Si Marco naman, nasa meeting kasama ang kanyang team. Ang target natin ngayong buwan ay 200 milyon. Galingan natin. Si Katrina, nasa tabi niya bumubulong. Kuya, sa bahay ka na di na mamaya ha? Isang payapang umaga. Ngunit malapit na mabasa ang kapayapaang iyon. 9 AM. Tumuno ang cellphone ko, ang Chief of Staff ni Daddy. Ma'am Sofia, naipadala na po ang notice? Salamat. Sigurado pong natawa sila sa loob ng 10 minuto. Ibinaba ko ang tawa, nangingini ang kamay ko dahil basa ka ba o sa pananabi. Tumayo ako sa tabi ng bintana. Simula na. Guguho na ang lahat ng pinahirapan ninyo. 9:05 AM. Isang fax ang dumating sa opisina ni Progresibo. Sir, may notice po mula sa Imperium Holdings. Ano yan? Kalmado pa siguro si Papa Nestor. Ngunit nang basahin niya ang unang linya, namutla siya. Pinapaalam po namin na itinitigil na ang lahat ng transaksyon sa inyong kumpanya. Epektibo agad. Ano to? Nangingini ang kamay niya? Bakit? Hindi rin po namin alam, sir. Tatawagan po namin sila. Agad tumawa ang sekretarya. Hello. Imperium Holdings po ba? Mula po kami sa Progresibo tungkol po sa notice. Opo, tama po yan. Cancel na po ang lahat. Pero bakit po? May nagawa po ba kaming mali? Utos po nga, Chairman. Wala na po kaming ibang masasabi. Click. Napaupo si Papa Nestor. Hindi maari. 65% ng benta natin galing sa kanila. 9:20 AM. Muling tumunog ang cellphone ko. Si Daddy. Sofia, opo, Daddy, stage 1 tapos na, nalaman na nila at ngayon kinakausap na ang mga supplier. Kapag hindi nila itinigil ang transaksyon sa Progresibo, puputulin din natin sila. Kumabo ang dibdib ko. Kung ganun po, sa loob nga isang araw, mawawala ang halos lahat ng kliyente ng Progresibo. Kinausap ko na rin ang nga bangko. Rejected ang loan extension at sinimulan na ang pagbawi. 10:00 AM, ang opisina ng Progresibo ay punong kaguluhan. Sunod-sunod na tawa, fax at email. Sorry, Mr. Santos, kailangan naming itigil ang deal. Ayaw naming madamay sa Imperium. Pasensya na, Nestor. Mahirap ang sitwasyon. Sorry, may pressure mula sa Imperium. Isa-isang nawala ang kanilang kliyente. Nagmamakaawa si Papa Nestor sa telepono. Mr. Tan, 10 taon na tayo makasosyo. Huwag naman ganito. Pasensya na, Nestor. Kapag nawala ang Imperium, babaksa din ako. Click. Pumasok si Marco. Pa, ano nangyayari? Lahat ng kliyente, bumibitaw. Hindi ko alam. Bigla na lang. Bakit Imperium? Bakit nila to ginagawa sa atin? Hindi ko ang alam. 11 AM nakatanggap ako ng text. Confirm. 38 out of 43 suppliers have terminated their contracts. Estimated 80% revenue loss for Progresibo Enterprises. 80% sa isang araw lang.
At simula pa lang ito, 2:00 PM, tumawa ang bangko, Mr. Santos, tungkol po sa loan extension ninyo. Paki-approve na. Pasensya na po, na-reject po ng head office. Ano? Bakit? Bigla ropong bumasa ang credit rating ng kumpanya ninyo. At ang main bank ninyo ay pinaaralan na rin ang pakbawi sa utang. Pakbawi ngayon na? Opo, pasensya na po. Siguradong napasigaw si Papa Nestor. Hindi maari? 50 milyon ang utang na yun. Saan kami kukuha ng ganoong kalaki? 3,9 BM. Tinawa ni Papa Nestor ang sekretarya. Bakit nangyayari ito? Anong ginawa natin? Sir, may kakilala po ba kayo sa Imperium Holdings? Dun siguro may pumasok sa isip niya. Imperium Holdings. 5 taon na ang nakalipas. Ang bigla ang kontrata. Akala niya dahil sa galing ni Mako. Nung nakuha natin ang kontrata sa Imperium, may tumulong ba sa'yo? Wala po pa. Ako lang po. Hindi. May napakilala ba sa kumpanya natin sa kanila? Umiling si Marco. Wala po. Binuksan ni Papa Nesto ang computer. Nak search. Imperium Holdings. Sa website sa About Us page, Chairman Alejandro de Villa, ang mukha sa litrato, pamilyar. Naalala niya, 5 taon na ang nakalipas sa kasal ni Marco. Isang lalaking nasa labas ng kapilya, kausap si Sofia. Tatay mo? Tanong niya. Umiling si Sofia. Hindi po. Kakilala lang. Ang mukhang iyon at ang mukha sa monitor. Pareho. Nag-search pa siya. Alejandro de Villa family. Isang article. Ang bunsong anak na babaeng chairman ay pribado ang buhay. Walang litrato. Pero may isang impormasyon. Pangalan ng bunsong anak, Sofia Reyes de Villa. Sofia Reyes, nanlami si Papa Nestor. Hindi kaya. Next search, siya ulit. Sofia Reyes de Villa Imperium Holdings. Isang malabong litrato mula sa isang anniversary event na katalikod. Pero ang profile na mukha, kamuhang-kamuha ng manugang niyang si Sofia. Hindi mari. Kinuha niya ang wedding album nila Marco. Ang gumukha ni Sofia sa litrato at ang babae sa monitor. Iza, ang bunsong anak ng chairman ng Imperium Holdings na simulang matuma ang lahat. Ang biglaang kontrata, ang magandang deal, ang suporta ng mga bangko at supplier, lahat dahil kay Sofia. Napaupo si Papa Nestor, ang tagumpay natin. Lahat dahil sa manugang ko. Nanginginig ang kamay niya kung ganun ang nangyayari ngayon. Si Sofia, ang chairman, paghihiganti, 4:00 PM, tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilala numero, alam ko na kung sino, hindi ko sinagot, tumawa ulit. Hindi ko pa rin sinagot. May nag-text, Sofia, si Papa Nestor 2, pakiusap, sagutin mo ang tawag. Mag-usap tayo, Papa Nestor, ngumiti ako ng mapait. Ngayon yun lang, ako gustong kausapin. Kahapon para akong hangin. Kahapon tinawag niyo akong ulila. Kahapon isang kabit ang nakaupo sa puwesto ko. Ngayong nalaman niyo na anak akong chairman, ngayon niyo lang ako tatawagan. Patuloy na tumuno ang telepono. Isinilen ko, ngayon niyo lang nalaman kung sino ang kinalaban ninyo. Lunes, 5:00 PM. 37 missed calls, 52 text messages galing sa kanila. Sofia, pakiusap sagutin mo. Sofia, mag-usap tayo. Sofia, may hindi tayo pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Ngayon pa, uminom ako ngang sa. Ito ang simula. Huwag niyong isiping dito ito matatapos sa parehong oras sa opisina. Pa, ano ba talaga to? Lahat ng suppliers, bumibitaw, pati bangko. Itinuro ni Papa Nestor ang monitor. Marco, si Sofia. Anak siya ng chairman ng Imperium Holdings. Ano?
Nawala ang kulay sa mukha ni Marco. Impossible! Isang mayamang tagapamana si Sofia. Lahat ng tagumpay natin dahil sa ama niya. Kung ganon ang nangyayari ngayon. Paghihiganti para sa lahat ng ginawa natin sa kanya. Napaupo si Marco. 70th birthday, Katrina. Pahuhugas ng pinggan. Pumasok si Mama Elena hon. Tumawa ang bangko. Pinababayaran na ang 50 milyon. Umupo ka. May sasabihin ako. Ano pa ang mais importante diyan? Si Sofia. Anak siya ang chairman ng Imperium Holdings. Natigilan si Mama Elena. Ang ulilang manugang nila. Anak ang isa sa pinakamayamang tao sa bansa. Hindi maari. 5 taon siyang natiis sa lahat ng pang-alipusta natin. Itinago niya ang pagkatao niya. Napaupo si Mama Elena kung ganun. Nung birthday ko, ang ginawa natin kay Sofia. Sa anak ng chairman natin ginawa yon. Natahimik sila. Nasisiraan na tayo ang ulo, nangingini na sabi ni Mama Elena 6:00 p.m. Naghahaponan ako sa isang restaurant, isang French course meal, stay, naalala ko, sa bahay nila, tira-tira lang ang kinakain ko, ang manugang, huling kumakain, ang tabang ang saba. Ano ba tong ulam na to? Ngayon, kinakain ko ang gusto ko, tumuno na naman ang cellphone, si Mama Elena, hindi ko sinagot, na text, Sofia, si Mama to, pakiusap, sagutin mo, nakamali ako. Nakamali? Ngayon lang, kahapon, ulila ako. Kahapon, pinalayas ako, kahapon, nahugas ako ang pinggan, binura ko ang text at uminom ng wine. 7 p.m. tinawag ni Papa Nestor ang finance manager. Kumusta ang cash flow natin, sir? Critical po, 80% ng revenue nawala. Pinababayaran na ang bangko ang 50 milyon sa luanggo 2 linggo. 2 linggo, makano ang cash on hand natin? 12 milyon po. Paano natin babayaran ang 50 milyon gamit ang 12 milyon? Wala na po tayong paraan, sir. Hinampas ni Papa Nesto ang lamesa. Kasalanan ko to. Sir, baka po pwede kayong huminging tulong kay Ma'am Sofia. Hindi niya sinasagot ang tawag. 8:00 p.m. Tinawagan ni Marco si Katrina. Katrina, kuya, anong nangyari? May problema raw sa kumpanya. Katrina, kailangan na nating magiwalay. Ano? Sorry, malapit nang malugi ang kumpanya. Anong sabi mo? Okay lang naman kahapon, di ba? Si Sofia. Anak siya ng chairman ng Imperium Holdings. Natigilan si Katrina. Hindi totoo yan. Totoo. At dahil sa ginawa natin sa birthday ni Mama, ginigiba nila ang kumpanya. Kuya, sorry Katrina, kailangan kong humingi ng tawad kay Sofia. Kung hindi, babaksak kaming lahat. Paano naman ako? Sorry? Click. Ibinaba ni Marco ang tawa. Kahapon, siya ang nawagi. Ngayon, iniwanan na siya. 9:00 p.m. Nakahiga ako sa kama. Naalala ko ang lahat. Ang patakaran ni Mama Elena. Ang manugang dapat huling matulog unang gumising. Ang pang-iinsulto. Hindi ka na nga makaanak. Ang pag-isa tuwing Pasko. Wala ka namang pamilya, kaya dito ka lang magtrabaho. Ang pagpapahiya, ang pahuhugas ng pinggan, tiniis ko lahat dahil akala ko pag-ibig. Pero hindi. Tinawagan ko si Daddy. Sofia? Daddy, ano po ang susunod na plano bukas? Paitingin natin ang pressure mula sa mga bangko. Ipaparecall ng buong utang at sisimulan ng proseso para i-foreclose ang building ng factory nila. Ang building po? Ang collateral niyan, nasa bangko natin. 5 taon silang nakinabang dahil sa'yo. Oras na para bawiin. Ibinaba ko ang tawag. Sa bahay nga Masantos, si Mama Elena ay nakatulala. Pinahugas kong pinggan ang anak ng chairman.
Tinawa ko siyang ulila. Naalala niya ang lahat ng kasamaan niya at doon humagulgol siya. Pero huli na ang lahat, tumuno ang cellphone ko. Si Mama Elena na bago ang isip ko, sinagot ko, hello. Sofia. Nangingini ang boses niya. Sofia, pakiusap. Iligtas mo kami. Nakamali ako. Nabali ako kung alam ko lang na anak kang chairman. So, dahil lang sa pagkataw ko, Mama. Sofia, ano po ang sinabi niyo sa akin nung birthday niyo? Uli lang walang modo, di ba? Sofia, lasing lang ako noon. Hindi po ako ulila, Mama. May pamilya ako. Nagtago lang ako ng 5 taon. Alam ko na. Nakamali ako. Mama, malami kong sabi, huli na po kayo. Naalala ko ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Lahat-lahat, Sofia, pakiusap. Oras na para pabayaran niyo. Ganon lang yon. Huwag, babasa kami. Mawawalan kami ng tirahan. 5 taon niyo rin po akong gustong palayasin. Pareho lang po yun. Click. Ibinaba ko ang tawa. Gumaan ang pakiramdam ko. Martes, 10 du matin. Nagalmusal ako nung tumawag si Daddy. Sofia, nakikita mo ba ang balita? Binuksan ko ang tablet. Progresibo Enterprise, nangganganib malugi. 80% ng kliyente nawala. Mga bangko nababawi ng utang. May litrato pa ni Papa Nesto na nakayuko. Plano nyo po ba to lahat, Daddy? Ang iba plano, ang iba natural na resulta. Kapag bumitaw ang imperium, susunod na ang bangko. Daddy, mamayang 2:00, tatawagan si Nestor ng bangko. Anong sasabihin po? 50 million, kailangang bayaran sa loob ng 3 araw. Kung hindi, foreclose ang factory building. Ang factory, ang collateral niyan, nasa bangko natin. 5 taon silang kumita dahil sa'yo, oras ng bawin. Sa opisina, si Papa Nestor ay walang tigil sa pagtawag. Pero wala nang sumasagot pa. Natatakot ng mga empleyado, sabi ni Marco na payuko si Papa Nestor, tapos na tayo 2 de la tarde. Sa opisina, NG Bank Manager, Mr. Santos, ito na po ang notice, 50 million. 3 araw. 3 araw? Imposible? Utos po ng head office, may pressure po mula sa Imperium Holdings. Kung hindi po kayo makakabayad, foreclose po ang building, namutla si Papa Nestor. Ibig sabihin, hindi na sila makakapa-operate. 3 p.m. nasa swimming pool ako ng hotel. 5 taon bago ako muling nakapa-ehersisyo. Ngayon lang nagkaroon ng oras. Siguro, natanggap na nila ang notice. Habang umiinom ng juice, tumuno ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Hello? Sofia? Si Katrina to. Nangingini ang boses niya. Anong kailangan mo? Sofia, pakiusap. Iligtas mo si Kuya Marco. Anong mangyayari sa kanya kapag nalugi ang kumpanya? Anong pakialam ko? Pakiusap. Nakamali ako. Malaking pagkakamali yung ginawa ko nung birthday ni tita. Ngayon mo lang nalaman, ano ang sinabi mo sa akin sa kusina, Katrina? Akin na si Kuya Marco. Tapos ka na, ate? Diba? Sofia, bata pa ako nun. Sipagan mo ang pahugas, ate. Baka yan na ang huling trabaho mo dito. Diba sinabi mo rin yan? Katrina, tama ka. Iyon na nga ang huling trabaho ko doon. At ngayon, malami kong sabi. Ngayon, ikaw naman ang matatapos. Huwag, Sofia. Click. Ibinabot ko ang tawa. 5 PM sa bahay ng Santos. Saan tayo kukuha nga 10 milyon sa loob ng 3 araw? Kahit ibenta natin ang bahay, 20 milyon lang. Kasi 5 milyon, 20 milyon lang yon. Ang savings ko, 3 milyon, sabi ni Mama Elena.
Ang sa akin, 2 milyon. Sabi ni Marco, 30 milyon. Kulang pa rin ng 20 milyon. Kailangan nating kausapin si Sofia. Sigaw ni Mama Elena. Humanap tayo ng paraan para mahanap siya. Luluhod ako sa harap niya, pero hindi nila ako mahanap. Block sila sa lahat ng paraan. 7:00 PM. Na dinner kami ni Daddy. Sofia, itatanong ko sa iyo, itutuloy mo ba hanggang sa uli? Ano pong ibig niyong sabihin? Pababagsakin mo ba sila ng tuluyan? Kung hihinto tayo ngayon, mabubuhay pa ang kumpanya nila kahit maliit. Pero kapag na-foreclose ng building, wala na silang babalikan. Okay lang ba sa'yo yun? Naalala ko ang 5 taon. Ang pagising ng alas 5, ang salitang ulila, ang pag-isa tuwing Pasko, ang panlalamig ni Marco, ang pang-alipusta ni Mama Elena, ang paghuhugas ng pinggan. Ang luhang pumata. Daddy, opo, itutuloy ko kung ano ang ginawa nila sa akin, ibabalik ko. Tumango si Daddy, sige, tutulungan kita hanggang sa huli, Miyerkules ng umaga. Naabang sila Papa Nestor at Marco sa tapat ng Imperium Holdings Building pero hindi ako dumating. 5 taon na akong wala sa kumpanya. Huwebes, 2:50 PM. Nasa lounge akong hotel na kakape. 10 minuto na lang. 10 minuto at didikit na ang foreclosed sign sa factory nila. Tumawa si Daddy. Sofia, 5 minuto na lang. Sigurado ka na ba? Opo, Daddy. Sigurado na po ako. 3:00 PM. Dumating ang nga taga-bangko sa factory. Pakiusap, 1 araw pa. Pak mamakaawa ni Papa Nesto, hindi maari Mr. Santos. Ito ay legal na proseso. Idinikit nila ang malaking pulang sticker sa gate. Foreclosed. Napaluhot si Papa Nestor. Tapos na ang lahat. Naglabasan ang nga empleyado. Sa paano na kami? Paano ang sahot namin? Hindi makatingin si Papa Nestor. Nandun din si Marco umiyak. 4 PM breaking news. Factory ng Progresibo Enterprises na foreclose. Napanood ko ang balita. Halo-halong emosyon. Kasiyahan, pero may counting pa. Ito ba talagang gusto ko? Pero umiling ako. Silang may gawa nito. Biyernes, 10 de la mañana, unang araw aming annulment hearing. Kasama ko ang abogado ko, pumasok kami sa hearing room. Nandun si Marco. Payat, putlain, mukhang tumanda ng 10 taon. Ese Sofia. Lalapit sana siya, pero umarang ang abogado ko. Huwa kang lalapit. Pumasok na kami. Nais po namin makipaareglo. Sabi ng abogado ni Marco, tatanggapin po namin ang lahat ng kondisyon ni Ma'am Sofia. May isa lang pong hiling, dakdak niya. Bigyan niyo po sana ng pagkakataon si Mr. Santos na personal na humingi ng tawa. Hindi malamig kong sabi, 5 taon siyang may pagkakataon. Huli na, biglang tumayo si Marco at lumuho sa harap ko. Sofia, pakiusap, patawarin mo ako? Nakamali ako? Tiningnan ko siya. Ang lalaking minahal ko, Marco, huwag kang lumuhot sa akin. Hindi mo deserve. Lumuhot ka kay Katrina. Baka siya, samahan ka pa. Wala na kami. Iniwan niya ako no nalaman niyang babaksak na ang kumpanya. Napangiti ako. So, nag-isa ka na rin pala, katulad ko. Sofia, pakiusap. Tumayo ako. Tara na po, attorney. Sofia, hindi ako lumingon. Paglabas ko, nandun si Mama Elena. Pagkakita sa akin, lumuhod din siya. Sa gitna ng hallway ng korte, Sofia, nagkamali ako. Patawarin mo kami, ilitas mo kami. Titinginan kami nga tao. Sofia, nabaliw ako. Kung alam ko lang na anak kang chairman, huminto ako. Mama. Sofia. So, yun lang pala ang nakikita nyo na anak ako ng chairman. Kung isa talaga akong ulila hanggang ngayon, minamatan nyo pa rin ako, diba? Hindi. Ano po ang sinabi nyo sa akin sa loob ng 5 taon? Ulila. Walang pamilya, hindi makaanak. Naalala nyo po, natahimik siya. At nung birthday nyo, anong sinabi nyo? Magugas kang pinggan. Sa harap ng 200 na tao,
at ipinali ang kabit ng asawa ko sa pwesto ko, Sofia. Nakamali ako. Hindi ko po kayo mapapatawad, Mama. Masyadong malalim ang sugat. Hindi na to maayos. Nilakpasan ko siya. Sofia, wala na kaming bahay. Wala na kaming kumpanya. Paano na kami mabubuhay? 5 taon nyo rin po akong gustong iwan sa kalye. Pareho lang po yon. Ang iyak niya ay umaling-onggo sa hallway. Pero hindi ako lumingon. Sa elevator, bumuhos ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa sayo o sa lungkot. Tapos na, paglabas ko, naghihintay. Ang sasakyan ni Daddy, huwag kang umiyak. Anak, wala kang ginawang mali. Daddy, hindi po ba ako naging sobrang sama? Hindi, ginawa mo lang ang tama. Ngayon, kalimutan mo na sila. Mabuhay ka para sa sarili mo. Sa Imperium Holdings, tinawa ako ni Daddy. Inabutan niya akong isang dokumento. Appointment of Sofia Reyes Davila as Vice Chairwoman of Imperium Holdings. Daddy, 5 taon kang napahinga. Oras na para bumalik sa trabaho. Ipakita mo ang galing mo, anak. Huwag ka ng matago. 1 taon ang lumipas. Isang hapon, naglalakad ako sa parke, tapos na ang paghihiganti. Nakabangon na ako, pero may kaunting puwang sa puso ko. Ang paghihiganti ay nabigay ng kasiyahan, pero hindi nito tinanggal ang sugat. Iniwan nito ang isang kahungkagan, pero malayo na ako. Hindi na ako bilanggo nga nakaraan. Sila, bahagi na lang isang kabanatang ang buhay ko. Oras na para maksulat ng bago. 3 taon ang lumipas. Sa ilalim ng aking pamumuno, nakamit ng Imperium Holdings ang pinakamataas na kita sa kasaysayan nito. Naging isa ako sa mga pinakakilalang babaeng lider sa Asya. Minsan, nabalitaan ko ang tungkol sa kanila. Si Papa Nestor nagtatrabaho sa isang convenience store. Si Mama Elena palaging nasa ospital. Si Marco naasawa ulit at nagiwalay din. Ganun na pala ang buhay nila. Wala na ako naramdamang galit. Mga estranghero na lang sila sa akin. Namumuhay na ako ng sarili kong buhay. May dangal, malaya, masaya. At iyon ang pinakamatamis na paghihiganti.